Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes sa 13 ng Agosto 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa wakas, Ombudsman, ipinag-utos na ang dismissal sa serbisyo ni Bamban Mayor Alice Guo dahil sa grave misconduct. Retirement benefits, tanggal lahat at habang buhay ng disqualified sa gobyerno. Two-time Olympic champion Carlos Yulo, bronze medalist Ira Villegas at Nesty Petesio kasama ang iba pang Pinoy Olympians, balik bansa na. Congressman Paulo Duterte, naghain ng panukala na isailalim ang lahat ng government officials, pati ang presidente, sa random drug testing. Lavender Fields lead actor Jericho Rosales umamin, dinedate ang co-star na si Janine Gutierrez. At sa balitang showbiz, November concert ng BINI kontrobersyal. Tickets, masyado nga bang mahal at hindi na-afford ng fans? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dumating na sa bansa ngayong gabi ang mga atletang Pinoy na sumabak sa katatapos lang na 2024 Paris Summer Olympics. Malugod silang sinalubong ng mga taga-suporta. Samantala, pinarangalan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga manlalarong iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa Olympics. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Malalaking ngiti, mahihigpit na yakap at maiinit na pagbati mula sa pamilya at mga taga-suporta. Yan ang sumalubong sa mga Pinoy na atleta sa kanilang pagdating sa bansa matapos ang 2024 Paris Summer Olympics. Matapos ang ilang taong pag-eensayo at 2 linggong paligsahan sa Paris Games, home sweet home na ang mga Pinoy Olympians. Buong pagmamalaki ring sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang delegasyon ng Pilipinas sa Malacanang Palace. Sa isang espesyal na salo-salo at pagdiriwang iginawad ng Pangulo kina double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang 20 milyong piso, habang tig 2 milyong piso naman sina bronze medalist Ira Villegas at Nesty Petesio, alinsunod sa Republic Act 10699. Ginawaran din ng Presidential Medal of Merit si Yulo, habang special citations naman ang lahat ng atletang Pinoy para sa kanilang kontribusyon sa Philippine sport. Puspusan naman na ang paghahanda ng MMDA sa isasagawang Grand Homecoming Parade ngayong Miyerkules, August 14. Nasa 300 personnel ang idideploy ng MMDA sa parada, kabilang ang traffic enforcers at street sweepers para panatilihin ang kaligtasan at kaayusan ng selebrasyon. Kasama po natin ang kapulisan na magbabantay sa parade routes. I understand even doon sa convoy po, may PNP, kaya nga makikita nyo sa harap at sa likod may PNP vehicle or mobile car na may lamang PNP. So may mga security naman po tayo na nakalatag. Magsisimula ang Grand Heroes Parade sa Aliw Theater ng alas 3 ng hapon at babagtasin ang Rojas Boulevard, Padre Burgos Avenue, Taft Avenue, Quirino Avenue, Adriatico Street at Mendiola Street bago magtapos sa Rizal Memorial Sports Complex na dating pinagtitrainingan ni Kaloy Yulo. Siguro titigil natin saglit sa harap ng monumento ni Rizal para ipakita yung ating national hero at yung ating mga modern day heroes through sports. Sa Adriatico Street, lumaki ang ngayoy double Olympic gold champion na si Carlos Yulo, kaya naman magiging sentimental ang pagdaan ng float sa lugar kung saan siya nagsimulang mangarap at tumambling. Nagkalat na rin sa kahabaan ng Maynila ang mga poster at banner na babati sa mga Pinoy Olympians. Congratulations, Team Philippines! Proud po kami sa kanya kasi siya ang pinakamagaling na na atleta sa buong mundo na katularan ng ibang bata. Super proud po kami kasi siya ang ating pride ng Pilipinas. So, excited po kami.
lahat kasama sila. Kwento pa ng isang proud supporter ng Pinoy Olympians. Gabing-gabi na pinapanood ko yung Olympic. Pinapagalitan na nga ako ng asawa ko dahil sa Olympic na yan, pinapanood ko talaga yung mga Pilipinong lumalaban sa ibang bansa. Magpapatupad naman ng stop and go scheme ang MMDA sa mga intersection na daraanan ng parada para sa tuloy-tuloy na daloy ng motorcade. May mga inilabas din silang alternatibong ruta para sa mga motoristang babiyahe o maaapektuhan ng pagdiriwang. Umaasa ang MMDA at mga taga-suporta ng Pinoy Olympians na magiging maayos, mapayapa at maligaya ang gagawing Grand Heroes Parade bukas bilang pagkilala na rin sa mga atletang buong lakas at buong pusong itinaas ang dangal ng Pilipinas sa katatapos lang na Paris Olympics. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Agad nang pinatatanggal sa pwesto ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go matapos mapagdesisyonan ng ombudsman na guilty ang alkalde sa reklamong grave misconduct. Ayon pa sa ombudsman, habang buhay na ring disqualified si Go sa pag-upo sa kahit ano pang posisyon sa gobyerno. Ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang agarang pagpapatalsik sa pwesto ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Go. Base sa Ombudsman, guilty si Go sa reklamong grave misconduct na isinampa ng Department of Interior and Local Government. Sa 25 pahinang desisyon na inihain na kay Go ngayong araw, malinaw na may intensyon ang alkalde na lumabag sa batas dahil sa kanyang kaugnayan sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa kanyang lokalidad. Batay pa sa order ng Ombudsman, tanggal na lahat ng benepisyo ni Go at habang buhay rin siyang ipinagbabawal na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Pinasususpinde naman ng 3 buwan sina Vice Mayor Leonardo Anunciacion, Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo at 10 iba pang opisyal ng Bamban. Maaari pang iapela ni Go ang desisyon ng Ombudsman. Kaya naman pagtitiyak ng Office of the Solicitor General, tuloy pa rin ang co-warranto petition na ang pakay din ay patalsikin ang alkalde. Samantala, ngayong araw ay naisilbi na rin ng Commission on Elections Regional Officers ang sapina kay Go kaugnay sa hiwalay na kaso. Tungkol naman ito sa reklamong misrepresentation o pagsisinungaling sa mga impormasyong sinumpaan sa Certificate of Candidacy ni Go. Inaalam pa lang sa stage na ito kung mayroong talagang may sufficient na evidence to support na siya ay pwedeng kasuhan ng material misrepresentation o wala. Ngayon, kung hindi siya makikiparticipate in this process, the investigating officer may recommend the filing criminal charge against her. May 10 araw si Go para sumagot sa sapina. Sa ngayon, hindi pa rin namamataan si Go at patuloy rin ang kanyang pag-isnab sa Senate hearing kaugnay sa mga iligal na POGO. Dahilan upang maglabas ng arrest order ang Senado laban kay Go dahil sa contempt. Sa iba pang balita, naghain si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng panukalang pagsasailalim sa random drug testing sa lahat ng nahalal at appointed government officials, kabilang na ang Pangulo. Sa inisulong na House Bill No. 10744, isasagawa ang random drug test sa pamamagitan ng hair follicle test. Sakali namang magpositibo sa droga, ay isasagawa ang confirmatory urine drug test. At kung magpositibo muli, posibleng masuspindi ang opisyal o di kaya ma-terminate sa kanyang pwesto. Base pa rin yan sa isinasaad na saklaw ng batas. Habang voluntaryo naman daw ang random drug test sa mga tatakbo sa eleksyon, 70 araw bago ang halalan. Layon daw ng panukala na magkaroon ng integridad sa ilalim ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagsasailalim sa kanilang mga sarili sa accountability measures. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang mga tankers ng lumubog na barko kung sangkot ba ito sa iligal na gawain katulad ng paihi system o smuggling ng langis. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, sinisilip na nila kung sangkot ang ilan sa paglilipat ng
dalang langis mula sa malaking barko patungo sa maliliit na barko. Yan ay para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Dagdag ng opisyal, aalamin nila kung sinadya, kapabayaan o may kakontsabahan sa pagkalat ng langis. Binigyang diin din ng opisyal na batay sa datos ng Bureau of Customs. Dati na rin nasilbihan ng seizure order ang MKTR Jason Bradley matapos ma-involve umano sa issue ng oil smuggling. Habang hindi naman raw rehistrado ang MV Mirola 1. Napag-alaman din ng Justice Department na lumayag ang 2 barko ng walang clearance mula sa Philippine Coast Guard. Nananawagan ng full transparency sa pondo ang isang senador sa pag-arangkada ng unang briefing sa Senate Committee on Finance patungkol sa pagsasaayos ng national budget sa 2025. Habang iginiit naman ni Finance Secretary Ralph Recto na nakatatalima ang bansa sa itinakdang fiscal program sa 2024. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Umarangkada na ngayon sa Senado ang unang briefing ng Senate Committee on Finance para sa 6.35 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Pero sa kabila niyan, nananawagan ngayon ng full transparency ng mga mambabatas si Senate Minority Deputy Leader Risa Hontiveros. The BICAM should return to the original practice of a full face-to-face meeting and deliberation of all members of the BICAM, even as certain issues may be left to the discretion of the chairs. Tradisyon na kasi sa bicameral conference meeting ang bumuo ng grupong binubuo ng chairman ng Senate Committee on Finance at ng House Committee on Appropriations. Ang grupong ito ang nakatakdang magplansya ng mga bagay na hindi mapagkasundoan ng Senado at ng Kamara sa usapin ng kung anong probisyon ang dapat na ilagay sa taunang budget. Matapos yan sa lain ng grupo, sunod naman niyang aaprobahan ng Bicameral Conference Committee. Hinihingi rin ni Hontiveros sa komite ang kabuuang report, kabilang na ang proseso ng pagpapasa ng budget ng Kamara sa Senado. I would like us to formalize these proposals at some point, but for now, this is for the consideration of the Finance Committee members. Gayunpaman, siniguro ni Finance Secretary Ralph Recto na nakakatalima naman ang bansa sa itinakdang fiscal program ng 2024. Bunsod yan ng anyay puspusang pagpapalago sa kita ng pamahalaan kasabay ng pagsasaayos ng mga nalugi sa gobyerno ngayong unang kalahating bahagi ng taon. So far, we are on track to meet our fiscal program for the year, having already achieved half of our targets. Ayon sa Development Budget Coordination Committee report, tumaas ang kita ng pamahalaan sa 15.6%, bunsod na mga perang nakolekta sa buwis na katumbas ng 2.15 trillion pesos na kita. Kasama na sa e-commerce mula January hanggang June. Nakapako ang utang ng bansa sa 15.18 trillion pesos na mula pa noong February 2024. Kaya naman daw to panipisin ng dahan-dahan sa pamamagitan ng trabaho, mataas na sweldo at pagpapababa ng bilang ng mga naghihirap na mga Pilipino. Hindi po tayo dapat mabahala dito dahil hindi nasusukat ang utang ng isang bansa base sa pagtingin lang sa aktwal na laki nito. Mas tamang sukatin ang utang ng isang bansa kung iahambing ito sa laki ng kanyang ekonomiya. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva at Recto, tama ang desisyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tanggalin na ang lahat ng uri ng pogo. We are losing an estimated 99.25 billion pesos annually dito po sa pogo. 166 billion yung nakolekta in the past so many years, but the economic cost is 265 billion, which means again, we're losing 99.25 billion. Ito ay lumabas sa ating hearing, no? At itong halaga po na ito ay katumbas ng pagpapagawa ng halos 50,000 classrooms. Itutuloy naman ngayong Miyerkules ang Bicameral Conference Committee hearing sa Senado. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ito, mainit na balita ha mula sa showbiz. Usap-usapan nga ngayon ang pag-amin ng Lavender star Jericho Rosales
sa estado ng relasyon nila ng aktres na si Janine Gutierrez. Sa isang interview, tuluyan ng tinuldukan ni Eco ang mga espekulasyon hinggil sa napapabalitang panliligaw nito kay Janine. Matapos ilang beses rin silang makitang magkasamang lumalabas. Pag-amin pa ni Eco, nasa dating stage na sila ngayon ni Janine. Ano yung real score between sa inyo and Janine? I think we're really, finding each other, like, fun people, hanging out, and, Getting to know each other. Getting to know each other. Dating. Abangan sa aming pagbabalik, volume ng ulan ngayong La Nina, inaasahang mas marami ayon sa Pag-asa. Quezon City, planong magtayo ng water detention facility para iwas baha. At sa Philippine airspace, maigting na po protektahan ng militar kasunod ang pangaharas ng China sa himpapawid ng bansa. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mas malaking volume ng ulan ang nakikita ng Weather Bureau Pag-asa ngayong panahon ng La Nina, bukod pa sa 14 na bagyong pinangangambahang papasok bago matapos ang taon. Kaya sa Quezon City, planong magtayo ng water detention facility para maiwasan na ang palagiang problema sa baha. May balitang A to Z si Ace Cruz. Wala pang ilang oras na bubuhos ang ulan, baha na hanggang tuhod ang ilang lugar sa Quezon City nitong mga nagdaang araw. Perwisyo rin ito sa mga motorista. Mas malalanong na nalasa ang Super Typhoon Karina. Kaya para masolusyonan na ang palagiang problema ng baha, plano ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na magtayo ng water detention basin. Mag-iipon ng flood water temporarily para ma-avoid yung pag-overflow ng water at magbaha. And then pag huminto na yung baha, slowly na namin siyang ile-let go para pumunta na sa river and sa creeks. Target itong simulan sa Barangay Loyola Heights ngayong Disyembre at isusunod ang ilang pang flood-prone na mga barangay gaya ng Masambong, Bahay Toro, Santo Cristo at iba pa. Definitely, almost more than half 50% or more ang makakatulong ito kasi yung overflow ng baha is malilesen niya or as much as possible matatanggal niya kasi nga ika-catch niya yung flood waters. Sa monitoring ng Pag-asa, asahan nila ang mas malaking volume ng ulan ngayong papasok ang La Nina. Kung may La Nina, papadamihin niya yung ulan. So extreme condition, maaring mas malaki yung probability na mangyari yung mga extreme event. Ibig sabihin, malalakas kung inaasahan natin yung flooding ay mangyayari. Nauna nang sinabi ng Weather Bureau na aabot pa sa 14 na bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaugnay nito, iminungkahi ng Department of Health sa local government units ang pagbabawal sa paglangoy tuwing may baha. Welcome naman ito sa MMDA. We agree with DOH na ito ay isang health and safety concern na mas maganda kung pagbabawalan natin yung mga naliligo sa baha. Sa isyu naman ng tulong sa mga maapektuhan ng mga paparating pang sakuna, tiniyak ng DSWD na may standby funds pa para sa emergency relief operations. So nasa mahigit 356 million pesos na po yung ating standby funds at sa kasalukuyan inihahanda na natin lahat ng mga requirements para sa next request for replenishment natin sa DBM para talaga matiyak na masustain natin yung pamamahagi ng tulong. Ayon sa DSWD, patuloy ang ugnayan nito sa private sector para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng relief goods sa oras ng kalamidad. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ng Department of Agriculture na hindi ito bibili ng mga expired ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ito ay matapos na ihayag ng ilang agri-groups ang kanilang pangamba na magamit ang nasa 150,000 dose ng ASF vaccines na dumating pa noong nakaraang taon na para sana sa trial nito. Ayon sa ahensya, kasalukuyang nagpapatuloy pa ang procurement ng bakuna para sa emergency dose at iba pang supply.
Yeah, doon sa last Friday meeting sa TWC, nalaman kasi namin na yung gagamitin na vaccine is yung expired vaccine na in-extend ulit ng Vietnam company. Papadala uli ng bago if in case, of course ngayon ongoing yung procurement. So definitely, ang bakuna ay magiging good for 2 years pag dumating. Nanindigan ng militar ng Pilipinas na kaya nitong protektahan ang national airspace matapos ang naging naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Guibo Teodoro Jr. patungkol sa patuloy na pangharas ng China sa himpapawid. Ayon kay Teodoro, mayroong mga fighter jets sa ang Philippine Air Force at tuloy-tuloy din ang pag-upgrade ng mga kagamitan na bahagi ng modernization program ng puwersa. Una na ang pinalaga ng AFP ang delikadong maneuver sa himpapawid ng Chinese aircraft sa bandang Bajo de Masinloc sa Zambales na muntik nang ikapahamak ng piloto ng Philippine Air Force. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the Armed Force of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Inihain na sa House of Representatives ang panukalang pagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng barangay maging ng sangguniang kabataan. Sa ilalim ng panukala, gagawing 6 na taon na mula sa orihinal na 3 taong termino ang haba ng kanilang panunungkulan. Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Cabinet Cluster for Education, kasunod ng mungkahi ng 2nd Congressional Commission on Education. Layo nitong matugunan ang mga pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa bansa sa pamamagitan ng national strategies para sa pagpapalakas ng pagtuturo at lakas paggawa mula early childhood hanggang sa technical vocational education. Susunod, why oh why? 2 miyembro ng K-pop group na 17 hindi makapag-perform sa kanilang world tour. At fans ng BINI umaaray sa ticket price ng inaabangang Grand BINIverse concert. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Iba na talaga ang level ng nation's girl group na BINI. Aba, at umaaray na ang ilang blooms sa pagtaas ng presyo ng ticket sa inaabangang Grand BINIverse concert sa Nobyembre. Samantala, 2 sa miyembro ng K-pop group na 17. Bakit kaya hindi makapag-perform sa inaabangang world tour ng grupo? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Napa-A na lang ang ilang blooms dahil sa sorpresa na bumungad sa excitement ng fans ng nation's girl group na BINI. Sa inilabas kasi na ticket price para sa most awaited na Grand BINIverse concert sa darating na November 16 hanggang 17 sa Araneta Coliseum, tila marami ang umalma sa napansing pagtaas ng ticket prices sa naturang concert. Ang inaakala na dapat raw ay pangmasang atake ng grupo, abay tila naging K-pop o International Stars concert na ang presyuhan. Naglalaro kasi sa mahigit 11,000 pesos ang VIP standing, habang 1,387 pesos naman ang nasa pinakamalayo o bandang soundcheck access top-up. Sa August 28 at 29 na ang pre-selling ng ticket. Wala pa namang sagot ang pamunuan ng BINI hinggil sa issue ng ticket prices. Samantala, attention karats! Hindi makakadalo ang 2 miyembro ng 17 na sina Jonghan at June sa inaabangang 17 Right Here World Tour ngayong October. Ayon sa Pledis Entertainment, nakatakdang mag-enlist sa mandatory military service sa South Korea si Jonghan sa second half ng taon. Habang susubukan naman ni June ang acting opportunities sa China.
para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ito challenge mga ka-A to Z, paano nga ba sabihing Filipino ka nang hindi mo sinasabing hindi ka mahilig sa videoke? Isa kasi ito sa mga nangungunang talento ng mga Pinoy saan mang dako ng mundo. At pinatunayan naman yan ng Pussycat Dolls lead singer na si Nicole Scherzinger. Panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang writer na si Leigh Shulman. Ayon sa kanya, palaging ipagdiwang ang iyong mga panalo, malaki man ito o maliit. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!